Alright! Isang mapagpala at maulan na Lunes sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. And also mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandito sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Maria Mindasiplon. Meron siyang 35 na mga comments. Nandyan rin si Hardy Padrogane. Meron siyang 12 na mga comments. Monez Borromeo. Meron siyang 7 na mga comments. Nandyan rin si Sampaguita Rose. Meron siyang 5 na mga comments. And Aspernito, meron siyang 4 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, siya nga pala, kumusta ang panahon dyan sa inyong lugar? Maulan ba? Kasi nga ngayong araw mga kababayan, since yesterday, dito sa Leyte, since yesterday until at this moment, maulan pa rin. Mag-stop yung ulan, siguro mga after 30 minutes or 1 hour mga kababayan, uulan na naman. Until at this moment. So hindi maganda ang panahon dito sa Leyte mga kababayan. And also nakita ko sa balita that some part of the Philippines, hindi rin maganda yung panahon. So nakita ko kanina mga kababayan, before nag-vlog si Evan, na merong mga LGUs na nag-declare na na-cancelled na ang eskwela ngayong araw. Kasi nga hindi maganda yung panahon mga kababayan. 'Di ba? Sana wala ng bagyo or okay na yung panahon. Ikagagaling lang tayo doon sa 'di ba, sa sunod-sunod na bagyo mga kababayan. Tapos ngayon bukayatang nag-uumpisa na naman. Ganun talaga yung Pilipinas eh. Talagang prone tayo sa bagyo mga kababayan. Parang normal sa ating lugar na mayroong bagyo. Parang iiyak yata yung Pilipinas kapag hindi magkakabagyo, 'di ba? But anyways, sanay na tayo sa bagyo. So, mag-pray lang ho tayo na dapat safety ang lahat. At saka sana mga kababayan na matapos na yung ulan kasi nga dito sa Leyte, meron kasi lugar dito sa Leyte mga kababayan na prone talaga sa landslide or merong mga bato na mahulog galing doon sa mga bundok. Talagang prone dito sa Leyte kasi maraming bundok dito mga kababayan. So sana tayo po ay mag-pray na okay na ang panahon sa Pilipinas. So anyways mga kababayan ko, pag-uusapan muna natin itong plano ni Sabit Singson, ni Manong Sabit, na meron pong magaganap na press con ngayong araw, 9 o'clock daw in the morning mga kababayan doon sa Club Filipino. According sa aking kaibigan, na merong mangyayaring press con, ito'y pangungunahan ni Sabit Singson, 9 a.m. in the morning doon sa Club Filipino. So ang kanyang topic mga kababayan, as usual, paninira na naman, fake news na naman, ang kanyang titirahin dito, si Congressman Sandro Marcos daw. At saka, siyempre, hindi mawawala ang ating President BBM. So, kanyang pag-uusapan daw mga kababayan, yung anomalya daw sa mga proyekto doon sa Ilocos, doon sa kanilang lugar. O, diba? Hindi talaga titigil itong si Sabit mga kababayan na gagawa na naman ng kalokohan. Makakalat na naman ng fake news. At siyempre, tuwang-tuwa itong mga DDS vlogger kasi meron na naman silang maiko-content. O, diba? Tuwang-tuwa ang mga DDS dyan. At saka nalaman ko yan mga kababayan doon sa aking kakilala na DDS din. So, merong press ko na mangyayari ngayong umaga, 9 o'clock in the morning. Ngayon mga kababayan ko, itong si Sabit Singson, merong kumalat na picture kahapon na kung saan nakita siya na namigay ng pera doon sa isang grupo. 'Di ba? Kitang-kita kung sino ang financer dito.
sa mga rally, sa mga DDS rally mga kababayan, di ba? Tapos ngayon sabi pa nila na hindi na nagbabayad itong si Singson, wala doon siyang babayaran mga kababayan or binabayaran. At according doon sa info mga kababayan, grupo daw yan ng mga Muslim para gagawa ng rally sa Maynila ngayong araw at para daw susugorin sa palasyo si President BBM. Di ba nakakatawa talaga itong grupo ng mga DDS, lalo na itong si Manong Sabit, hindi na natuto. Di ba tanga pa rin wala pa ring mangyayari sa inyong plano. Bakit? Kahit anong gawin ninyong paninira kay Congressman Sandro Marcos or kay President BBM, hindi yan magpo-prosper, hindi yan magtatagumpay. Bakit? Kasi kilalang kilala na ang grupo ng mga DDS. Ilalo na itong si Sabit Singson. Kilalang kilala na. 'Di ba? May gana pa siya na parang naging crusader sa korupsyon mga kababayan. 'Di ba? Nakakatawa talaga kasi 2 dekada na itong si Sabit Singson na daw nagnanakaw. Na daw membro ng Daylords, 'di ba? Membro sa mga kalokohan, membro sa korupsyon. Tapos siya pa ngayon may gana na maninira mga kababayan sa ating President BBM na meron ng korupsyong ginagawa. Nakakatawa talaga So itong si Sabit Singson mga kababayan, ginawa na lang ho yan or sinasakyan na lang ho yan ng mga DDS. Bakit? Siyempre ang mga DDS nagkakapira dyan. Namimigay kasi itong si Sabit Singson mga kababayan, namimigay kasi galante. Kaya nga 'di ba marami mga DDS vlogger na laging lumalapit dito kay Sabit Singson. Laging nilalapitan ho ng mga DDS vlogger. Siyempre, galante nagkakapera sila di ba? Nakakatawa talaga So itong ginagawa ni Sabit Singson mga kababayan, sana meron ding ibang grupo dito na magfa-file ng kaso kasi ang kanyang ginagawa, yan ay destabilisasyon. Gusto niya kasing gibain o sisiraan ang gobyerno ni President BBM. Bakit? Kasi hindi siya napagbigyan. Hindi kasi napagbigyan ang kanyang gusto. Kaya hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang gusto, mga kababayan. Pero siyempre, ayaw ni President BBM dito kay Sabit Singson. Bakit? Maraming mga korupsyong ginagawa, marami kasi mga anomalyang ginagawa, ilalo na siya ay laging nabubuking ni Peebles Talakera. Si Peebles Talakera nakafocus rin dito kay Sabit Singson, 'di ba? Kung titingnan natin ang Facebook account ni Peebles Talakera, marami siyang naipakita doon ng mga ebidensya against kay Sabit Singson. So, day from now, hintayin mo na lang Sabit Singson, merong pasabog tungkol sa iyo. O, 'di ba? So, ngayon mga kababayan ko, forward tayo. Dahil itong mga DDS na booking at saka nabukog at saka mukha yatang nahulog sa kanilang sariling bitag mga kababayan tungkol doon sa kanilang ginawa kay Ombudsman Boying Remulla. Diba sila'y napahiya? Tas ang sabi lang ng mga DDS kasi nakita nila sa isang programa si Boying Remulla na still kicking and still healthy at saka healthy and alive. Alam nyo, sabi pa ni Boying Remulla at saka doon sa mga kasama niya sa programa mga kababayan na itong si Boying Remulla galing pa doon sa simbahan, naglakad-lakad, galing pa sa calisthenics, galing pa nag-exercise, galing doon nag-golf at marami pang iba. Healthy ho ngayon itong si Boying Remulla. So ang nasabi nilang ng mga DDS, sayang daw. Sayang daw, hindi pa natuluyan. Anong natuluyan? Fake news naman kasi. Itong mga DDS, paniwalang-paniwala kasi sa ipinakalat ni Jason Sa, ipinakalat ng mga banateros, di ba? Ipinakalat ng mga DDS vlogger. Paniwalang-paniwala kasi na isinugod sa hospital si Boying Remulla. And that is fake news. So mga kababayan ko, sila ay ginulat dito sa programa na to. And also, ipapakita ko ito sa inyo kasi aside pa dito na napakita na si Boying Remulla, meron sila ditong topic na pwede nating mapulutan ng aral mga kababayan. Ang dami ho dito mga topic sila na magaganda. Pero ibang topic mga kababayan, hindi kasi na-pick up ng mainstream media, pero ito po ang ibig sabihin para alam natin at saka para maintindihan ninyo ang ibig sabihin ni Sir Ivan. Let's watch this. Ay nako, ito tama-tama nandito na at kanina pa natin, babatiin muna natin kasi naman, ang dami nagmo-monitor. Siyempre po, babatiin muna namin ang ating ombudsman.
Boying Remulla! Good morning, good morning. Marami fake news. Aga. Aga-aga nga, no? Aga. Kahapon pa marami na nag-text sa akin. Marami rin text sa amin. Baka sabihin AI ngayon, ha? Baka sabihin AI. Baka sabihin nila, kunutin mo, para sigurado, kunutin mo. Nag-gym kasi ako, kaya late ako eh. Ayun, okay na, nag-gym. Nag-gym At, ako. at siyempre, pumalo ka pa daw eh. Kaya talagang mukhang hindi ka naman mukhang pawis na pawis. Medyo relax lang. Kaya lang, nakakatawa. So, andito na po ha. Baka kung ano na naman po yung Balita, mga balita fake news. ninyo ha. Kayo talaga, So, ito, bagong taon na naman 26. po. Ha? 2026. 2026 na. Una ng natin, na programa ngayon 2026. Exciting year. Naku. Maraming mangyayari. Dali lang. Pag sinabi mo exciting eh. 2026, bagong taon eh. Oh. Inano kagad si Ombudsman eh. Dinala kagad sa Osman. Dinadali ka agad ako, ha? Dinali kagad. Tatlo yata o apat silang Sino ba? sinali. Sino? 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 Kong JJ. Tapos nakalimutan ko yung dalawa eh. Wala ang ibig sabihin yun. Si Ombudsman ang importante. Di ba nila iba? Wala, si Ombudsman lang, si Ombudsman. Ano iba Gumagapang na pahiga. Iba yun. Pati haya nga to. Pati higa. Nakalampin. Nakalampin pa. Dahil lang, para patunayan na Oh. hindi AI si Ombudsman. Yan. Medyo parang gusto iba yata dito magkalistenis eh. Parang wag mong gagawin yan. Kasi maliit lang ang studio natin. Kaya ano. Hindi, yung mga, dapat yung mga nagpapalabas ng ganun, medyo punto Hindi, wala kasing batas eh. Hindi Di ba? pwedeng, hindi, ang batas doon, na pag nagkamali, hindi pwede. Yung kasing Batas ng Panginoon ang dapat. Oo, Hindi, pero ito, bukod dyan, bukod di ba wala tayong batas pa. Ito nga eh, I don't know if it's a gap, SNJB, Ombudsman, kung yun. Marami na rin fake news. Marami Yun fake dun news. kasi alam natin na isang bagay, bago po yan maparusahan, kailangan po, siyempre, may kaukulang batas. Hindi ho pwede naman na wala. Simulation. Ito, setting aside kung ano man yung mga political bias, simulation to for 2028. Kung kailangan. lapit na, 2 years na lang. Oh. Simulation to kung gaano kalakas yung algorithm in favor of one side. Ganyan Yung ang narrative. Kumbaga, tinetest tinetest nila na yung narrative na. At kung hindi nila makuha yung gusto nila, doon nila papakalat Titirahin yung mga nila gusto nilang mangyari. Nung panahon ng nung mga Simulation to. noong 1970s, Oh. 80s, ganyan. Oh. May nangyaring ganon. May isang na kumakandidato sa Northern Oh. Luzon. Panahon ni President FM. Oh. Ito. Ang ginawa, ito naman, ginawa nila through radio. Oh. Kasi labanan eh. Oh. Kailangan ang endorsement ni FM. Walang in-endorse FM doon. Oh. Nung last day of the election, Oh. yung election day itself, Oh. umagang-umaga, Pinakalat nila yung balita. hindi, may nagsalita na, kagad. Oh. Ikaw, ina-endorse ko. Ganito, parang gano'n, ini-endorse na niya yung isang kandidato. Oh. Ay di nagkatarantahan. Oh. Ganyan ang nangyayari dyan. Fake news. Sino nagsalita? Si Willie Tipomuceno? Hindi, meron doon yung nagsalita doon, Oh. yung pinsan ni Manong Joe De Bay. Ayun. Banatan yun Ano eh. siya? Nagpanggap na FM siya? Hindi Hindi naman. siya- Hindi naman. Hindi, boses ni FM siya. Nagpanggap siya. Siyempre, Oo. ganyan din yan. Ganyan, Ayun. kaya sinasabi ni Pao na troll ito na nag-uumpisa na para malaman yung algorithm. Ganyan. Hindi, yung mga troll army talaga, illegal dapat yan eh. Talagang there has to be something severe Yes. done to people who Fake news. do not Gumagawa know. ng ganon. Pero wala pa, ano ba kailangan ito sa JB? Batas pa talaga, ano? Take on other identities. Oo. In the cyber world. Oh. Dapat isang identity lang tayo. Kung ano tayo, yun tayo. Tayo yun. Kumbaga, mayroon ka ring ID. Parang may ID ka, no? Pag nag-online ka, no? Dapat ipagawa ng mga Dapat- fake accounts. Yes, mga ganon. Pero ito ba, ano ba kakulangan dito sa JB? Batas ba to? O ano ba? Kasi bago itong technology to eh. Enforceable yan. Kaya enforce yan. Bago. AI can enforce it kung talagang gusto mo. Para makita lang, no? para Ma-monitor. makita lang. Oo. Oo. At saka siguro, lalo ngayon, sa panahon ngayon, medyo sa tingin ko, nakikita ko na natin na kailangan talaga noong isang paraan para ma-detect kagad yung katotohanan dun sa fake, ano? Parang ang dami na eh. Kaya tama yung mga fact check, ano?
Dahil tinitingnan talaga, ano ba talaga, totoo ba to? Kasi Kasi yung alam mo, problema nga sa fact check, Oo. kagaya ng Facebook, Yes. sino pa umaayaw na mag-fact check? Ayaw na. ano ba? Ayaw Yes, na ayaw nila. na. Ayaw na. Kasi ang Ayaw. pinabaya, free for all na yun. Lahat ng kalokohan pwede mo na gawin sa Facebook. Iba na- iba Wala na na- fact check eh. Oh, Wala na negosyo. Bakit? Wala na, Iniba wala na na. ni Nababawasan. Mark Zuckerberg yung business model Yes. niya. Ano na- Tingin niya ano na expense tong mga fact-checking eh. Tingin niya expense tong collaboration with media entities Oh. and truth seekers so eh. ibig sabihin, ano na, free for all na, bahala na. all na. Wala, wala na, ano, wala Whether na. totoo yan o hindi, Wild- ilabas Wild mo na West lang. na ano? ngayon. You're on your own Mas mahirap yan. to really work on the truth. In the guise of free speech, parang ganun sinasabi. Hindi. Parang, More on, wala nang silang pakialam Oh. talaga. Bahala kayo. magastos Kasi iba lang, na. parang- Kumbaga AI na ang focus ni Mark Zuckerberg tsaka yung metaverse Parang siguro, sabi niya. niya, laki pa ng hirap namin Oo. para i-check kung lahat na sinasabi ito mga lahat ng... At saka Hindi. yung even Ano? local offices, nagda-downsize na sila sa Then nagkaroon iba-ibang... kasi din pati, Oo. nagkaroon kasi din ng issue tungkol dun sa fact checkers. Oo. Because Oo, they isa there pa are yun. political bias. Agenda. Ayun, Yes, no. yes. Alam mo, ang hirap eh, no? Itong Hirap. sa cyber. Kaya pag sinabi mo Napaka- ano, Bago kasi ito eh. Bago Ah? itong Bago to, technology bago based to. tong ano eh. Tapos Platform kasi kailangan mo Pero ano balansehin. yan, if there's one thing AI can do, we should launch AI against trolls. oo. Dapat may AI Para against ma-check lang, trolls. ano? Para ma-check lang. Dapat may cyber oo. dapat may cyber army ang PNP at saka AFP. Dapat pagalingin NBI, nila yan. NBI. Dapat may sariling unit na yan. Hindi na tayo dapat dapat may sariling budget na yan kasi hindi na pwede yung traditional na Actually, ako- IT team, wala na. Kung ako nga- AI team dapat may sariling discipline na yan. Kung ako nga, tatanungin mo, dapat magkaroon na ng ano eh. Para sa Amerika, merong National Cyber Defense. Isa na Yes. lang, national na, no? Dahil ang issue ng cyber warfare, Oo. lahat yan eh, national security issue din Merong to, no? CICC eh. Pero CICC. hindi talaga nila mandato na Pero pwede ba- makatulong. Hindi, ang ibig sabihin ko, pwedeng palakasin yun. Pwede. Pwedeng palakasin yun kasi it's already an institution eh. Batas lang to, no? Batas lang. Ang no? workout. Tsaka hindi lang isolated sa Facebook to Yung X, yung Twitter. Yeah, Si, every- Lahat si ng Elon platform. Musk, iba na rin ang mindset niyan. May pagka-rightist na talaga. Kumbaga medyo leaning to Nazi thinking. Ang TikTok, tingnan nyo, kapag natuloy ang Oh. invasion ng China sa Taiwan, Oh, makikita ako. mo yung algorithm Oh, ng bigat. TikTok will make us hate the US and even our own government. Ganyan ang mangyayari dyan. Wow, ang bigat ha. Kaya Mga nagkakaroon- binibitawan mo, Control Pao, of algorithm. Hindi. Tama-tama, nakikinig dito Reality yung yan. ano, ang, Reality yan. kasi Ganyan ang ano, mangyayari dyan. Kaya nga nagkakaroon ng issue tungkol sa TikTok eh. Malaking issue yung TikTok na yan. Yung mga political, si Zuckerberg wala nang pake. Si Elon Musk medyo Nazi na. TikTok, because it's the algorithm is controlled, isa-sway tayo para magalit sa mga ang kalaban bottom ng China. line, ang cyber ngayon ay nawe-weaponize na to. To depende Matagal sa na. position. Matagal na yun. Hindi, pero matindi ngayon. Matindi na ngayon kasi wala na ha. Gloves, ito gloves kasi, off na ngayon eh. Yung No? mga original na gumagawa ng mga public platforms, So, kagaya sa ng tingin ano, ko talaga, yan ang nagkakaroon ng problema. Tong Jonat, Sin JB, Kasi Ombudsman, tingnan Boeing at pa rin po, kailangan na talaga ng legislation na malinaw siguro. Na oras na, no? Sapagkat lalong-lalo na nga, nakakanervous sapagkat 2028 malapit na. Ang pinakadelikado po mangyari dito ay pagdating po o parating po sa halalan ng 2028 ay maglabasan po yung Kaya mga this is more fake na ito. pernicious than ano. Mas matindi ito kaysa doon sa ginawa ng Cambridge Analytics. May mabigat. At saka states, Ilang generation after na to? Ano na to? O, maganda ka tatlo. Oo. Tatlong magbabago ito. Tsaka alam mo ba, kung Jonat, Sen JB, Ombudsman Boeing, paring Pau, may study na eh. Na ang mga tao ngayon, ang unang tinitingnan nila Yung ano mo, as a substitute for news ay yung nasa mga platform. Software. Yun ang Oo, problema. Precisely. Di ba? Clickbait. Maraming naniniwala Oo, yun. kapag lumabas. Clickbait Yung sinasabi ni Sen JB na Clickbait clickbait. talaga nangyayari. Oh, Kung and ano yung ngayon with una. AI pa, di ba? Si JB, kayang-kaya ka ikaw, kayang-kaya ka ilabas sa AI. Hindi, kaya nga ano eh, Na meron ka sinabi, meron kang ginawa, nako. Kaya nga ngayon kasi based on technology, Oo. itong bagong social media na walang free speech, Oo. Walang limit na. Ibabalance mo. Pero ngayon, with the advent of AI na ngayon, baka pwede na talagang mapulis itong gumagawa Yun ang ng delikado, mga fake troll, itong mga fake accounts. Oo, yun delikado. Kasi dati wala eh. Ngayon,
with the advent of Naglipa na technology, baka mas pwede ng Sa totoo lang nga ngayon, pag naglabas ka nga ng video, kung minsan pag-iisipan mo muna, ano ba to? AI ba to? O yun na yun eh. Parang nagdududa ka na minsan. Totoo bang itong si ano Ito ba ay... talaga? Sinabi ba niya to? Oo. Ginawa ba niya to? Kasi, Wala ako doon. Baka pwede niya Diba? sabihin eh. Hindi ako AI yan. o mabigat, AI ano? yun. Siguro, baka mamaya sabihin ng ibang tao, ito, AI pa tong programa natin. Hindi po AI ito. Totoo, nandito si Nandito IG. po. Alam nyo, agree ako doon sa sinabi ng host, yung nasa taas na host, nasabi niya dapat na dito yung gagawa ng grupo, parang team siya ng fact-checker mga kababayan. Kasi kada ba yung existing na fact-checker ngayon, yung Vera Files, saka yung isa. Alam nyo, nakakainis yung Vera Files mga kababayan. Nakakainis talaga eh, kasi Sir Ivan, na fact-check ako siguro 3 times to 4 times na ngayon, na kung saan yung finact-check nila mga kababayan, fact-checking ko sa mga fake news ng mga DDS. Nakakatawa talaga eh. Naalala nyo ba yung fake na picture ni General Torre mga kababayan? Yung na-hospital daw, nilagyan ko ng malaking font na fake news mga kababayan. So ngayon, finact-check ako ng Vera Files. And second, yun ring fake na picture ni First Lady Lisa Marcos. Ako na naman ang finact-check ng Vera Files. Napakalaki nang nilagay ko na phone doon mismo sa picture na fake news, edited picture. Tapos meron pang mga caption sa taas mga kababayan. Tapos ako yung finact-check ng Vera Files, gunggong talaga eh. Nakakainis yung Vera Files mga kababayan, sa totoo lang. Ang sarap pitikin kasi hindi naman nila binabasa yung caption. Hindi nila binabasa yung nakalagay na note doon mismo sa picture. Kundi kung nakikita nila na fake yung picture na yon, ifa-fact check ka. At saka meron pang iba yung mga listahan yun, test merong isa. 4 times akong sunod-sunod na fact check ng Vera Files. Yung pang fact checking ko, ginawa kong pang fact check doon sa mga DDS na fake news nila, ako pa ang pinack-check mga kababayan. So yan ang hindi maganda sa mga fact-checker sa Pilipinas. Kasi nga siguro meron silang ginagamit na apps mga kababayan or system. Siguro parang random ang tawag niyan. Siguro in-input nila sa kanilang system or applications na ginagamit nila na kapag merong similar sa picture na to, automatic fact-check agad. Siguro lang, yun ang nakikita kong mga kababayan, kaya hindi nila nakikita o nababasa kung ano ang nakalagay doon sa caption or yung narrative mga kababayan. So yun ang problema. So agree ako doon sa sinabi ng isang host doon sa taas, doon sa programa nila na kasama si Boyeng Rimulya mga kababayan, na dapat dito ang gagawa ng team na fact-checker yung cybercrime team mga kababayan, which I agree. Yung sa PNP, 'di ba, yung NBI, yung sa cybercrime, dapat meron silang team na mag-fact check. At saka dapat isa-isahin nila mga kababayan para accurate. Hindi yung ginagamitan lang ng system or applications kasi nga hindi accurate yun eh. Maraming madadamay. Na yung ibang mga account na mga vlogger or yung mga viewers lang or mga supporter lang na nag-spread sila or nag-share sila na pang fact-checking nila, madadamay kasi free na fact-check. 'Di ba? So okay yun na sana merong gagawa ng team na fact-checker dyan sa PNP, NBI at saka sa Cybercrime Unit. Okay? So speaking of AI mga kababayan, kasi napag-usapan doon sa programa, ito mga DDS, dahil napahiya sila dito sa kanilang ipinakalat na fake news na na-ospital daw itong si Boyeng Rimulya, nag-shift sila at saka nag-implant sila ngayon ng panibagong issues. Meron silang inimplant ngayon na panibagong issue. Actually, ang kanilang estilo, lumang tugtugin na. Kasi ang kanilang sinakyan mga kababayan, ilalo na ito si Maharlika. Kasi si Maharlika, parang kayod na kayod yata eh. Kasi napansin natin si Maharlika mga kababayan, mukha yatang bumaba ang kanyang engagement. Napansin ba natin, bumaba ang kanyang engagement? Bakit? Kasi marami siyang mga kaaway ngayon na mga DDS. Nag-away-away na sila. So marami mga DDS na iniiwasan na itong si Maharlika. Kaya ang vlog ni Maharlika, kung napapansin natin, bumaba na ang kanyang engagement. So ngayon, meron siyang post. Saan yan galing si Ivan? Base rin doon sa ipinakalat ni Jason Sa. At saka marami pang iba. Una mga kababayan, nakita ko na nag-post ito si Jason Sa kasi nga 'di ba napahiya siya doon sa issue na inimplant nila na fake news tungkol kay Boyeng. So ngayon, ang kanyang second naman, meron daw siyang SEX na video na hawak tungkol doon sa, 'di ba merong intriga na ginawa na fake news itong si Dean Chase.
na daw ang pamilya Marcos, si First Lady Lisa Marcos at saka si PBBM gumawa daw ng group SEX mga kababayan. 'Di ba alam na natin 'yan? Yung ipinakalat ni Dean Chase na meron din siyang na-interview na kasama doon sa nakipagtsuktsakan kay Efelisa ay pangalanan na natin kasi yun ang kanilang ibig sabihin mga kababayan na kahit ang kanilang ginagamit na term, 'di ba? Ilisa Tanas, 'di ba? Maraming sila tinatawag na nabangag, maraming ginamit sila na term, pero walang ibang pinatutungkulan doon kundi ang pamilya Marcos, si PBBM at saka si Efelisa. Nakipagtsuktsakan daw ng maraming mga or merong mga taong iba mga kababayan, 'di ba? Gonggong talaga napakababoy no itong mga DDS. So ngayon sumakay si Jason Sa. Sabi niya, the SEX video daw is so baboy. Hindi ko maaaring i-post o i-share sa inyo iyong napanood ko na video ng power couple na Wrangler na bat high on drugs daw and booze na nakipag-open bimbangan sa Tati, ala Sodom and Gomorrah. Sabi niya, una, hindi ko ma-imagine na magagawa nila itong SEX groupie daw. Knowing na galing sila sa mataas na antas sa lipunan at pamahalaan. Second, hindi na sila mga young, wild and free to adventure into all sorts of sodomistics and roam basta yung tsuktsakan mga kababayan. So ngayon, sumakay rin itong si Lorraine Badoy. Sabi niya, video and photo of Bongbong Marcos and Lisa Marcos indulging in drug lace group SEX have come out. Lumabas na daw yung video mga kababayan. This happened purportedly while he was president on official business. Malacanang owes the people an explanation. Diba? Lumang tugtugi na yan. Na according sa kanila, meron ng lumabas daw na picture at saka video tungkol doon sa sinasabi ni Dean Chase. Mga kababayan, na tsuktsakan daw parang grupo ng SEX. So ganon. Diba? Lumang tugtugin talaga Siguro itong mga DDS na to nakalimutan natin na saan na yung sinasabi ni Katibinag na USB. 'Di ba? Nakalimutan ba natin? I don't think so. Pag-aakala nila nakalimutan natin, 'di ba? Yan po yung laging sinasabi ni Katibinag na meron din siyang hawak na USB, mga kababayan. Tapos ngayon, dahil siya rin ay tinitira itong si Katibinag ng mga DDS na siya ay pino-force dito na ilabas na yung USB. Ang sabi ni Katibinag, ito daw ay kanyang parang para sa kanilang sarili lang daw, mga kababayan. Kasi kapag daw siya ay titirahin ng pamilya Marcos, ilalabas daw niya yung USB. Diba? Kung talaga ano ang goal nila, mga kababayan? Ano ang kanilang priority na goal? Gusto nilang matanggal sa pwesto ang pamilya Marcos. Pero bakit hindi ilabas ni Katibinag ang USB? Kung yun man ang USB na yon ay ang key o ang susi para matanggal si peso si President BBM. 'Di ba? Bakit hindi niya inilabas? Kasi wala namang USB. Kasi wala namang video or pictures, mga kababayan. Yun na yun, ang video na yun, yung ipinakita nila na si President BBM ay gumamit daw ng cocaine, mga kababayan. Yun na yun, walang iba. 'Di ba? Pero yung video na yun ay pinakita ni Maharlika, yun ay na-debunk. Yun ay AI. So ngayon, meron silang bago, mga kababayan. So itong si Maharlika ang unang nagpakalat ng picture. Yan ang picture na yan. Yung parang naka-black and white, mga kababayan, yan ay part daw dun sa video, sabi nila. So ngayon, sila ay nag-assume na yan daw ay totoo kasi base daw sa suso daw ni Efelisa, mga kababayan, na sabi ni Maharlika, nangayayat daw, yun doon sila nagbabase. Pero kung i-zoom natin yung picture, mga kababayan, napakalayo ng picture na yan. Napakalayo sa mukha ni First Lady Lisa Marcos. Yan ang nakapost doon sa account ng Buljakira, mga kababayan. At saka kung i-zoom in natin, napakalayo na mukha na yon doon kay FL Lisa. Nagbabase lang sila dahil daw sa suso, mga kababayan. Diba? Gunggong talaga Actually, merong video. Hindi ko lang i-post ito, mga kababayan, kasi medyo baka maano tayo ni YT. So ipakita ko lang dito. Let's watch this. So ito yung part daw sa video, mga kababayan. Na wala naman silang ipinakita dito na mukha ng dalawang lalaki na yan. Hindi pinakita, kundi nakafocus lang ang video na yan doon sa lower body ni Efelisa.
Diba? Gonggong talaga eh. Halatang halata naman kasi na gusto kasi nila yung isang video daw na hawak ni Dean Chase ay parang palabasin nila dito mga kababayan na totoo yung sinasabi ni Dean Chase. Well, in fact, it's a fake news. Wala pang ipinakita si Dean Chase na totoong video. Puro lang sabi-sabi mga kababayan. So itong si Maharlika, gumawa siya ng ganyan. Diba? Nakakatawa talaga eh. Hindi man lang pinakita yung mukha ng dalawang lalaki na nakausap ni First Lady. Nakausap daw ni First Lady mga kababayan. Yun na yun ang kanilang video. Oh, diba? The same tactic, the same style, the style. Paninira lang. Hindi naman kasi totoo yung video. 'Di ba? Saan nakafocus mga kababayan? 'Di ba sa lower body ni First Lady? Kasi doon sila nababase sa sa suso ni First Lady mga kababayan. Magonggong talaga eh. 'Di ba? Wala silang magagawa. Bakit? Kasi ang ginamit doon na materyales mga kababayan, yun naman ay parang merong kamiting si First Lady, if not mistaken, kamiting yun ni First Lady. Nakita-kita sila. So, ipinakita yung video na yun para na ipakita rin dito sa lower body. Kasi doon sa picture na black and white mga kababayan, malaylay yung suso. Kaya doon ipinakita ni Maharlika na malaylay daw yung suso ni Efelisa. Kaya nag-assume sila kaagad na yung video na hawak ng grupo ng mga DDS, totoo daw yung sinasabi ni Dean Chase. 'Di ba? Gonggong talaga eh. Lumang tugtugin na yan. Tapos ngayon, ipinaviral ng mga DDS. Siyempre, tuwang-tuwa yung ibang mga DDS kasi meron silang pang-content. Pang-content lang. Wala nang naniniwala sa kanila. Bakit? Kasi nasa lahi na nila, nasa DNA na ng mga DDS na sila ay napakasinungaling. Correct me if I'm wrong, mga DDS. 'Di ba? Napakasinungaling ng mga DDS. Ang naniniwala lang sa kanila mga kababayan, yun lang kanila mga oto-oto at mga tanga na mga kakulto. So anyways, forward tayo. Pag-uusapan rin natin itong si Tio Moreno mga kababayan. Kasi nga the other night, meron na siyang video. Siya ay nagpalusot mga kababayan. Yung issue ni Tio Moreno na itinakbo daw yung sahod ng kanyang mga kakilala na mga DDS vlogger, itinakbo daw niya. So ngayon, meron rin siyang post. Diba the other day, meron siyang post mga kababayan na inamin niya. At dito, mukha rin niyang inamin. Kasi sabi niya mga kababayan, ngiting tagumpay. Perks when you know how to takbo the sahod. Tapos meron siyang ipinakita na siya ay nag-shopping galore na mga mamahalin na mga brands, mga kababayan. O, diba? Dito, inamin na naman niya, perks when you know how to takbo the sahod. So ngayon, ito ang kanyang palusot. For more details, let's watch this. Tinakbo ko daw ang sahod ng mga DDS vloggers. Unang-una, wala ni isang DDS ang lumabas online na nagsabi na tinakbo ko yung sahod nila. Ang nagpalabas ng issue na yan ay ang mga Marcos apologist, mga Marcos loyalist, and mga kakamputa, yung kulto ng mga kakampigs. Ginawa nila yan because this year, first week of February, magpa-file sila ng dalawang impeachment case. Una, kay VP Sara, and pangalawa kay Bongbong Marcos. So, paunahan lang yan. And alam nila na isa sa pinaka-vocal about the impeachment is ako. Okay? So, ang ginagawa nila ngayon, they are ruining my credibility to make it appear as if na what I'm saying on social media ay mga bayad na narratives na yan. When in fact, wala silang naipakitang evidence showing na tinakbo ko yung mga sahod ng mga vloggers. Pero ito yun guys, projection yan. Bakit? Kung totoo man na tinakbo ko ang pera ng mga DDS bloggers and vloggers, anong pakialam nyo? Oh, di ba? Inamin niya rin. Nasabi pa niya mga kababayan, ito daw issue na itinakbo yung sahod ng mga kasama niya ng mga vlogger para na daw sirain ang kanyang kredibilidad. Credible pa ba siya mga kababayan? Since noon pa, credible pa ba itong si Tio Moreno?
I don't think so. And second, doon sa kanyang sinabi na ang napakalat na daw itong issue nito mga kababayan ay tinakbo daw yung sahod ay mga pro-Marcos daw, mga pro-admin, mga pinklawan or mga dilawan. Sabi niya, wala daw DDS na nagsabi na itinakbo niya yung sahod. Wala daw napakalat na DDS, mga kababayan. Yan ay malaking fake news, Tio Moreno. Bakit namin nalaman? Dahil rin sa mga DDS. Nalaman namin yan dahil sa kapwa mo DDS. So ngayon sasabihin mo na walang DDS na nagsabi niyan. Una kong nakita niyan doon kay Channel 167. At yan rin ay sinakyan ni Edwin Hamora. Ang grupo na yan ng mga DDS na yan, di ba ayaw sa'yo? Ayaw sa grupo mo. Ayaw sa grupo nila ni Joy De Viber, nila ni Crescent, yung team Alpotera daw, di ba? Yung sinasabi nila na Alpotera, grupo nila yon. Ayaw ng grupo ni Edwin Hamora, Channel 167, nila ni Maharlika, nila ni Yumi Santiago, at marami pang ibang mga DDS. Kasi kayo ay nagka-watak-watak na, grupo-grupo na. Ang nag-booking sa iyo, Tio Moreno, kapwa DDS rin. Tingnan mo ang post ni Channel 167. Sino ba sa tingin mo ang pinatutukulan niya or pinaparinggan niya? 'Di ba? Sino ang pinaparinggan niya? Ang sabi ni Channel 167, totoo ba na namimira ka daw sa mga politiko? Pati tropa mo, tinalo mo at pinipirahan mo. Kaya di ka ngayon bilong sa grupo. Anong sabi mo? How many days ago nasabi mo wala kang grupo? Soloista ka lang. Wala kang grupo. Tingnan mo ang nakasulat sa baba. Kaya di ka ngayon bilong sa grupo. O, di ba? Ikaw ang pinaparinggan yan. Ang ibig sabihin, ikaw or DDS mismo ang nag-booking sa'yo. Baka sasabihin mo, hindi DDS itong si Channel 167. Yan ang kagrupo nila ni Maharlika. Sila yung kagrupo, di ba nila? Nandyan po si Yumi Santiago. Nandyan sa taas, dyan si Edwin Hamora. Grupo nila ni Maharlika, nila ni Princess Maui, at marami pang iba. Grupo nila yan mga kababayan. Di ba bukang bibig ni Maharlika ayaw niya sa Alpotera? Kasi grupo ng Alpotera kasama yang si Tio Moreno. Tapos ngayon, palusot siya. Nagsinungaling, wala daw DDS na nagsabi na itinakbo niya yung pera mga kababayan. Kaya nga nalaman namin dahil rin sa kapwa mo DDS. So, di ba? Palusot pa. So anyways, before tayo mag-jump sa ating next topic mga kababayan, syempre, i-acknowledge muna natin. Nandyan natin mga channel members. Hi to Ma'am Rosalinda Bornia, Shirley Fernandez, J. Tiberio Pilayo, Cosmo Defender, Samuel Membrado, and Bia Bibar. Okay? At syempre, i-shoutout natin ating mga suki, mga early birds, yung nanguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan nanguna na nag-comment si Maracruz Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Maria Mindasiplon, Brian Baltasar, Samway Blanc from Riyadh, Saudi Arabia. Kasama rin natin si RN MSN from Los Angeles. Hi to Sonia Darnaila, ME Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan rin si Romel Ordunes from Calamba City, Laguna. Bella Bautista, Welda Foch from Paris, sakto ba yun? Moneth Borromeo, Rosario Estoche, Noel Narcida, Maria Marilyn Embido Bautista. Nandyan rin kasama natin si Leonardo Manansala, Rosemary Castelio, Mr. Kapampangan. Nandyan rin si Nestor Potian, and hi to Sir Jaime Garcia. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Naku, eto na. Napapag-usapan na yung tandem-tandem o pagkakaisa ng malalaking political party o mga gustong sumali sa presidential election sa 2028. Actually, hindi humalayo yan. Pag presidential election kasi talagang pinaghahandaan yan matagal eh. Hindi pwedeng overnight lang o isang taon lang paghahanda sa dami ng problema ng bansa. Kailangan talagang ilatag ng mas maaga. Okay, bago natin ipaliwanag yan, ito yung kasing posibleng mangyari. Ang Pangulong nakaupo ay 6 na taon lang ang term. After ng term nila, tapos na. Okay? Ang kanilang trabaho. Ngayon kung bababa, halimbawa ay
tapos ka ng pagiging Pangulo, pero sa susunod na eleksyon, tumakbo kang senador, congressman, o kaya vice president, pwede yon sa saligang batas. In other words, si Pangulong Marcos pagkatapos ng term sa 2028, June 30, 2028, tapos na ang term niya, yung 6 na taon. Kung gusto pa niyang humarap uli sa politika at eleksyon, abay, bumaba siya. Tumakbo siya sa anumang posisyon na mas mababa, pwede. Halimbawa, Vice President. Pero Senador, Congressman, hindi na kailangan. Isa lang naman yung dating presidente na parang atat na atat sa mga posisyon. Meron dating presidente ng 9 na taon nag-congressman pa. Di ba? Medyo mababa na yon. Okay? Kung Senado, baka pwede pa o Vice President. Anyway, kung si Pangulong Marcos ay gustong mag-vice sa 2028, pwede nga po yan. Ngayon ang tanong, sino naman kaya ang pwedeng samahan niya sa eleksyon para naman kung sino ang kanyang vice president na kanyang susuportahan kung gugustuhin. Pero ito po ay galing lang sa akin at sa aking paniniwala, analysis at opinion. Kung magkakaroon po ng pagkakaisa, yung lehitimong unity o kung ano man o alyansa, kung ano man ho. Alam mo, ang pinakamagandang maging kaalyansa ng Pangulong Marcos ay ang Dilawan Liberal Party na kung yung mga gunita ay naging naglaban yan noong 2022. Leni Robredo at Bongbong Marcos, di ba? Pero anything can happen sa politika. Walang kaibigang pangmatagalan, walang kaaway ng pangmatagalan sa politika sa ating bansa. Kung ang pag-uusapan ay isalba ang Pilipinas o ituloy ang matinong gobyerno na may respeto sa taong bayan, karapatang pantao, maiwasan ng karahasan, maiwasan ng tukhang, maiwasan kung anuman ang mga dating ginawa ng Duterte administration para hindi na mabalik. Pinakamagandang magsama, Marcos camp at Piklawan Dilawan Liberal camp. Halimbawa lang, si Leni ay muling makumbinsin tumakbo. Leni Robredo for President, Bongbong Marcos for President, for Vice President, maganda po yan. O kahit na sino na kandidatong galing sa liberal. Tapos ang Pangulong Marcos tatakbong Vice President, maganda po yan. Kasi sa ngayon, pasintabi na, wala po akong nakikita na kaalyado ni Pangulong Marcos na pwedeng lumakas at maging malakas na kandidato para sa presidential. Dati no nababanggit si Gibo Teodoro. Oo, totoo yun. Si Gibo'y matalino, magaling. Pero pagdating po kasi sa mga masang Pilipino, hindi nila maarok si Gibo Teodoro. Kasi ang dating ni Teodoro parang masyadong elitista, parang big time ba ang dating, hindi pang masa. Ay ganun po ang style niya pero magaling. Very qualified pagdating sa Pangulo. May prinsipyo sa West Philippine Sea at sa mga foreign policy at iba pa. Yun lang ang nakikita ko sa ngayon na pwedeng kumbinsihin para maging kandidato ng Pangulo. Pero kung hindi, mangyari yan, ay pinakamaganda nga po ibaba ng Marcos administration ng prinsipyo, tumakbong Vice President o kung ayaw man yung tumakbo, tulungan niya ang Piklawan Dilawan o Liberal Party. Kasi ang Liberal Party ay lehitimong oposisyon na merong followers, merong milyon-milyong supporters. Nandyan po yan. Kung yung mga gunita, number 2 sa presidential election noong 2022, ang Liberal Party led by Leni Robredo. Yan po yan. At ako naniniwala, yung majority ng mga followers ni Leni Robredo nung araw at ng Liberal Party, nandyan pa rin. Okay? Pero itong Marcos at saka Duterte, nahati-hati na. Nawala na yung sa mga Duterte. Marcos loyalist na lang natitira. Actually, yun naman ang nagdala ng eleksyon sa aking observation at panaw. So, kung yung Marcos loyalist, Marcos supporters, at yung mga dating mga Duterte or DDS
na bumaliktad na at ayaw na sa mga Duterte dahil siya nagputukang mga isyu laban sa kanya. Kaya nakulong ang dating Pangulo, maraming kaso si Sara Duterte at mga Duterte dahil nga hunabo ko na ang mga di umano'y anomalyang kinasasangkutan niya. Lumipat na yan, umalis na yan. Maaring nag-Liberal Party yung iba, dilawan, excuse me po, o yung iba naman ay nasa Marcos loyalist, sumama sa mga Marcos supporters. So pag yung Marcos camp sumuporta sa Liberal Party at nadagdagan yung milyon-milyong followers at supporters ng Liberal, aba, ang laki ng laban. Kasi kung kukumpara ko ang magiging kandidato ng Liberal Party kumpara kay Sara Duterte at credibility ang pag-uusapan, kakayanan at background ng galawang pampolitika, mas malawak, mas may record ang Liberal Party kumpara sa kampo ng PDP ni Duterte kung yun ang kanyang gagamitin, hupong pagbabago kung ano man partidong pampolitika ng mga Duterte. Sa social media lang naman at sa mga survey na hindi natin alam kung sino-sino survey, kilala ang mga Duterte. O kilala na hindi natin alam kung susuportahan. Pero kung ating gugunitain at babalikan ang mga nakaraan, aba, bakit naman natin babalikan ang madilim na nangyari kaysa may bukas, may liwanag? Yun ho, sinasabi natin. Dahil ano ba, hanggang ngayon, wala naman ilalatag ang mga Duterte kung anong gusto nilang gawin sa gobyerno. Ang alang gusto nilang nila ay patalsikin, palitan si Marcos, tapos na. Walang agenda. Delikado yan. Ay ang Liberal Party at ang Marcos supporters, pag nagsama ito para lang sa eleksyon at maibalik at maituloy ang gobyernong may respeto sa tao, gobyernong may respeto sa karapatang pantao ng mga Pilipino, bay malakas yan. Maitutuloy kung anong ginawa ni Pangulong Marcos at kung anong agenda ng Liberal Party, mas maganda magsama. Okay. Luzon, Visayas, Mindanao. In other words, mas okay sa tingin ko itong dalawang itong magsama kaysa maghiwalay at maglalaban pa. Baka pag naglaban sila, pumubor pa sa taga-Davao. Ang resulta, iba yan. Sana ho'y magkasundo sila. Kaya nga gusto ng mga DDS, mga kababayan, at saka ni Sara Duterte na makuha itong si Leni Robredo. Kasi kapag magkulam silang dalawa, magkasanpersa si Leni at saka si Sara Duterte, talagang lalakas ang DDS, di ba? Pero we are very sure na ayaw ng mga pinklawan na mga dilawan dito sa mga DDS. Kasi merong malaking utang itong mga DDS sa mga dilawan at mga pinklawan, 'di ba? Binabalahura nila itong mga pinklawan, mga kababayan, 'di ba? Binabalahura nila si Leni Robredo. So merong malaking utang ang mga DDS dito sa pinklawan. So ngayon mga kababayan ko, napansin niyo ba na ang kinakatatakutan dito ng kampo ng Duterte at ni Sara Duterte ay si Trillanes at saka si Congressman Jinky Luestro, mga kababayan. Correct me if I'm wrong, na DDS. Diba? Napansin ko lang, ang dalawa na yan na personalidad, sila yung kinatatakutan ni Sara Duterte. At saka sana si Congressman Jinky Luestro, kasi nakikita ko dito mga kababayan, sa tingin ko lang nakita ko na mas maganda itong si Congressman Jinky Luestro na siya yung gagawing chair, hahawak dito sa impeachment. Sa tingin ko lang, siya yung pinakamaganda dito na piliin na maging chair, mga kababayan, na para sa impeachment. Kasi si Jinky Luestro, walang takot talaga at saka siya ay bumabanat sa mga kababayan talagang base sa mga ebidensya at hindi niya sinisino-sino. Kung ikaw man ay kalyado ng mga Duterte, kung ikaw man ay Duterte, walang takot si Jinky Luestro. Diba? Sana siya yung magiging chair, mga kababayan. And also si Trillanes, in the coming days, I've heard, according sa aking mga kakilala, mga kababayan, na magpa-file na ng kaso na naman itong si Trillanes dito kay Pulong Duterte. At yan ay kaabang-abang, di ba? At saka sinabi na rin yan, di ba, ni Trillanes, mga kababayan, in the coming days, siguro week from now, magpa-file ng kaso
si Trillanes dito kay Pulong Duterte. At yan ay kaabang-abang, okay? So anyways, kasama rin natin nandyan si Ashin from Greece. Hi to Shirley Rizman, Roberto Pinaranda. Nandyan rin si Henry Licaros from Laguna. Hi to Sandy Geyser, RJA Itarxa, Phil Macabato from Toronto, Canada. Kasama rin natin nandyan si Evelyn Garcia, Tony De Los Reyes from New Jersey. Hi to Erlinda Arinas, si Timaha Sibel, nandyan rin si Raymondo Gatman, Marfel Danao, Jensis Oy, Rowena Takimura, nandyan rin si Esing Mariano, Lito Bungalan at sa Bungalan family. Hi to Daniel Balikatan, Gloria Marquez, Terby, and hi to BTS Army. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ulit ang findings ng card ni Maestra Ganda. For more details, let's watch this. Angel Spirit, please give me information po. Ano kayong sabihin ng ating mga gabay? Angel Spirit, please give me information po. Angel Spirit, please give me information. No, para sa ating president na si President Bongbong Marcos for this year, from this weekly pasilip. Oh, there's a tower moment. There's something a major changes. Na ibig sabihin ngayong linggong to, maaaring may mga bagay na maaaring magbago. Magbabago na ang situation. So, may mga bagay na magbabago dito sa kanyang administrasyon. And there's something in 10 of 1, something overloaded. Now, may mga bagay dito na maaaring, kumbaga, nagbibigay pasakit o bagay nagbibigay pabigat sa situations. Now, may mga bagay na maaaring matuklasan niya kung sino yung mga bagay na parang, kumbaga, nagbibigay pabigat, no? Para matuklasan or para malaman kung sino ba talaga yung punot dulo na lahat, no? Kumbaga, meron pa sa paligid na nagbibigay pabigat. So, ibig sabihin dyan, no, merong parang humaharang o humakadang para malutas or malaman lahat. Oy, spicy. Additional messages. And there's something as 6 of Wands for victory. So, definitely magtatagumpay na may mga bagay na maaring malantad, na may mga bagay talaga maaring ipakita or maaring malaman, no? Additional messages. And there's a magician for manifestation with the power of God. Lahat ng mga bagay na to ay maaaring mangyari, no? Talagang may mga bagay din na maaaring ma-manifest, no? Let's see, additional messages. There's something, guys, with the Two of Cups. Now, there's a partnership. Na mayroong bagay na maaaring mabuo dito with a partnership, no? Let's see, clarify ko pa siya, no? May mga bagay pa tayong kailangan i-clarify. With the Four of Swords, something rest. So, kailangan din na pahinga. No, kailangan ng sapat na pahinga ng ating president na nag-over-fatigue siya. So, what is the Tower moment? The Tower moment, ito na yung clarification, guys, ha? The Tower moment represent with the world, no? May mga bagay na maaaring magbago, no, sa ating administrasyon o sa maaaring sa ating bansa with the Tower moment, something home. No, and there's the world na dahil mayroon ditong international na maaari, ayun nga, na may pupunta talaga dito, magkakaroon ng visit for Asian, diba? So, let's see, what is the 10 of Wands? Alamin pa natin yan, maka-clarify pa natin. There's something, guys, with the 9 of Pentacles. Now, there's something of blossoming na may potential for abundance, pero meron dyan, may mga bagay na bibigay pabigat. Ano yung mga bagay na ito maaaring matuklasan na, malalaman na. Now, there's something of parrot. Now, may potential para maging malago, pero merong kumbaga chismakers, no? Merong kumbaga nagbibigay ng informations, no? Bakit parang lalong bumabagal or lalong tumatagal yung mga investigations. So, may nagbibigay ng information, nagmamatsyag pala sa loob. What is the 6 of Wands? So, there's a 10 of Swords with the sabotage. Malalaman ang traidor. Ngayon linggong to, makikilala na kung sino sumasabotahe. What is the Magician? The Magician represents with 8 of Wands. So, this is communications, no? Magkakaroon ng, kumbaga, informations, no? Makakatanggap ng phone call, messages, and email, or something, documents, no? Kung sino tong tao na to na maaring sumasabotahe. With the power of God na maaring mailalabas siya, malalantad siya, makikilala siya, at malalaman yung pagkakakilanlan niya. What is that 2 of Cups? Reverence with the 4 of Swords. So, there's something of rest, no? And of course, the 4 of, with the 4 of Wands, with a celebration. Oh, may partnership daw na magdadala ng celebration. There's something, a gathering, no? And there's something, a lot of communications, transactions, collaborations, no? With the 4 of Swords, there's a 10 of Cups.
happiness, family. So, kailangan niya na sa patapahinga dito dahil maraming mga bagay na nangyari this past few months. So, pinapakita dito na maging tumagan, kailangan niya ng time with the family. So, what is the tower moment across the world? Ito yung gusto ko malaman. The tower moment across the world represents with the Empress card for something a revert. No, may revert dito, parang sinasabi na maaring maibalik yung sigla, ganda ng situations ng ating bansa. Oh my God. So, ngayon linggo to unti-unti nang magkakaroon ng clarity. No, magkakaroon ng enlightenment, revert, na parang maaring mabuhay muli, no? At there's a blessing coming in. And there's a judgment. Pinapaalalahanan, no? May paalala talaga na kailangan mag-pay attention, no? Meron talagang parot, yung dakdak ng dakdak. No, siya yung nagpapabigat. Siya yung nagpapagulo. Yung dakdak ng dakdak. What is the Six of Wands? Because the Ten of Swords. Represent with the Three of Swords. Now, there's something insecure. Or meron dito talagang gumagawa ng hindi maganda. No, para sabotahihin ang eksena. No? Parang merong bagay na ayong malantad. No? Pero maglalabas ang katotohanan kung sumasabot at traidor. So there's something with a Hierophant. Now there's something education, there's something a lesson learned. May mga bagay dito na kailangang pakakatandaan, matutunan, no? And of course there's something related about sa religious. No, there's something religious. And there's a devil card. No, mag-ingat, no, meron ditong partnership, no? Nasa paligid niya lang, mag-ingat siya dahil there's an hidden intention. Mag-ingat to ang ating president dahil merong hidden intention sa kanya dito. Let's see what is the Four of Swords, the Ten of Cups. Pasensya na guys, ngayon lang tayo nakapag-upload. Gawa na ang daming pasyente international. No, kasi may mga kumuha ng protection sa bahay, protection sa sarili nila, at the same time, no, nagpapa-cleansing. So, maraming ganap talaga this past few weeks, no? And there's an Eight of Pentacles. There's something na focus. No, mag-focus. O, nakafocus siya ngayon about sa negosyo or trabaho niya. Wala, siguro I feel something na about dito sa ginagawa niya, nakafocus siya dito. Let's see. Wait lang guys. Nagbago na naman kasi ang klima dito eh. Sobrang lamig no sa Pilipinas, grabe. Iba yung lamig eh. For the outcome, so there's a Knight of Wands for slow and steady. No, manatiling kalmado. No, wag agresibo. Additional messages. And there's a Nine of Pentacles, maging secure na sa lahat ng mga bagay na gagawin. May paalala talaga eh. Kaya sinasabi ko, meron ditong nasa loob ng eksena nila, no, na nasa isang pagpupulong, no? I feel something na nasa loob siya ng investigation, something like that, na meron dong parang mata, or meron dun na parang mayroong nagmamatsyag, or parang nagbibigay ng information. And there's a Death card. Ay! Malalaman na daw. Malalaman at matatapos na talaga to. Itong sumasabot tayo, ito makikilala talaga siya. At may related, no, sa pagkamatay ng isang tao. Now, there's something, a Three of Cups. Oh, tatlong babae. No, na maaring, kumbaga, lumabas dito. No? May tatlong babae talaga na maaring lumabas dito. There's something related about sa religious. Let's see what is additional messages. And there's something with the Two of Wands. May choices. No? Piliin niya yung mga tao pagkakatiwalaan niya. Na meron talagang lason sa eksena na to. Nasa paligid niya lang. And there's a Queen of Wands. May confident. No? Lakasan ng loob, lakasan ng pakiramdam ng ating president. No, babae siya na maaring nagmamatsyag. At the same time, may babae din dito talaga na maaring related, no? From the situations. No, parang mayroong tinatago. No, na parang information na parang hindi malanta, ganon. So, let's see. Additional messages tayo. Ano man yung mga bagay na mahaginapan natin na sa ating president. Spicy. So, magkakaroon tayo, guys, ng extended reading, no? At the same time, parang clarification. So, ano ba talaga nangyari, no? Para kay Cabral. No, I feel something na kailangan natin na magkaroon ng additional doon. Additional gabay.
Ano ba yung parang ongoing na investigation? Ano ba talaga yung mangyayari behind the scenes? Ganon. Tuklasin natin yan, alamin natin. Pero ngayon, tuklasin natin naman yung mga bagay na mahaginapan natin sa administrasyon ng ating president. Now, there's a Six of Cups. There's something of a family-related na babae, no? Na merong informasyon na malalaman tungkol sa kanya. No? May mga bagay na maaring malaman no, tungkol sa tao na to. No? And there's a justice card, no? And there's something a justice. Makukuha yung balance and justice will be served. No? May tungkol about sa legal matter. There's a cases, no? Nakakaharapin nito. Na itong family-related na ating president. It's either pinsan niya or kapatid niya. And there's a wheel of fortune with returning back. No, iikot ng kapalaran. No, ito na, sa kanya na yung bola. No, sa kanya natatama yung bola. No, ngayon linggo maaring sa kanya tamaman bola, sa mga susunod na eksena, sa kanya tatama ng bola, ganon. Additional messages. And if there's something with the 12 sword, there's something indecision. Nagkakaroon ng indecision, kailangan niya maging balanse. No, nagkakaroon siya ng alinlangan, pero kailangan niyang maging balance, no? There's an effort, just being mature enough and being grounded. Dapat alam niya yung positions niya, alam niya yung gagawin niya, na kailangan na huwag siya didepende sa ibang tao, or huwag siya didepende sa isang bagay. So, kailangan niyang i-assure na yung bagay na yon is something legit, something na mayroong may basihan talaga, ganon. And there's a proof of evidence. Additional messages. And there's a Three of Wands. Awaiting for result with worship. Mayroong resulta na lalabas na. Lalabas na ang resulta. Ano man yung mga bagay na hinihintay nila, ngayong linggong to lalabas na. So, ano man yung mga bagay, may tinatanong sila kung ngayong 2026 ba mapapatalsik daw ba si BBBM. Diba? Ayun yung gusto malaman ng ating mga viewers. There's the moon. There's a Seven of Pentacles, and there's a High Priestess. So, there's a High Priestess na may mga hidden agenda tungkol sa kanya. There's a mystery. May lihim na ibig sabihin dito, may balak na hindi maganda tungkol sa ating president. But there's something revelation. Pero marireveal siya. Hindi matutuloy yung balak nila. No, there's a Nine of Cups and there's a Seven of Pentacles. Kasi matutuloy yung mga pangarap ng ating president. No? At yung mga bagay na kanyang ginawa, aanihin niya to. No? No, lahat ng bagay na kanyang pinagpaguran, lahat ng bagay na to may kaakibat na harvest time, hard work is paying off. No, may kabayaran yon. So, ibig sabihin dito, hindi mapapantalsik, pero may plano ang kabilang kampo. Ganon. Kumbaga may plano kumbaga kalaban ng ating PBBM dito. No, merong taong nagbabalak para mapatalsik siya, gumagawa ng eksena, or gagawa ng issue. So, let's see, additional messages. Ano man yung mga bagay na dapat malaman ng ating president? Now, there's something the lovers. Now, there's something the lovers and the Knight of Swords. Meron dito mag-asawa na i-stress na. No? And of course, there's something the Knight of Swords. Bibilisan ang big investigation. Dahil baka itong mag-asawa na to ay maaaring mag-look na, magsalita na. Di ba tulad na sinabi ko last year, no, 2095, na itong mag-asawa na to, magsasalita to. No, ano kayong magiging ano ta? There's a need of something moving forward, no? Kumbaga gusto na nilang makaalis sa situations. Gusto na nilang matapos to. Oh my God. And there's a star card for something recover and healing. So, maaari makaka-recover na. So, matatapos na, matututuldo ka na nila to. No? Maaaring kumbaga gagaang ang kanilang sentensya dito. Dahil, kumbaga, lalabasan nila yung ledger na yon. So, lahat ng bagay na yon, kumbaga, sasabihin na nila buong katotohanan. Wala na sila itatago dito. Ganon. Kumbaga, hindi na sila matatakot. Ganon ba? Alamin na natin yan. And there's a Knight of Cups. Kasi, there's a Knight of Cups. May offer sila, no? Kumbaga, meron kasi nagmamatsyag sa kanila. No, alam nila na, kumbaga, some of the, kumbaga, sa mga ilang araw, mga lumipas na araw dito, parang feeling nila, hindi sila safe sa eksena. Kaya, kumbaga, ngayon pala magsasalita na sila. No, mayroon ditong apology na maaaring mangyari. And there's a King of Swords, no? Pero meron ditong lalaki na puputulin, no? Ibig sabihin may balak na sila magsalita, pero meron dito, kumbaga balak na putulin, no, yung plano nitong mag-asawa na to. Kaya kailangan, no, kapag itong mag-asawa na to magsasalita na, ibig sabihin dito, i-secure nila. Dahil may lalaki dito magtitake ng action para matahimikin sila. Mag-ingat. So let's see guys, additional messages with an angel spirit. And there's a Seven of Cups.
no? Meron ditong bagay na parang ino-offer pero parang magulo, no? Parang kumbaga naguguluhan or may mga bagay ditong offer na hindi matanggap, no, ng mga tao sa paligid niya. And there's a 7 of Wands, o sa nangyayari dito sa paligid. Na there's a 7 of Wands for protection, so being protected, no? Ano man yung bagay nito ay parang ginugulo nga, no, yung investigation, ginugulo yung eksena kasi hindi nila matanggap na protektado ang ating president, no? Ano man yung bagay na kanilang binabato sa ating president, hindi talaga natitinag at hindi talaga nabubuwag. You know why? This is something spiritual guidance. No, ginagabayan kasi ito about sa spirituality. So, hindi talaga siya basta-basta mapapabagsak. So, let's see. Additional messages. Ano man yung mga bagay na mangyayari doon sa mga kalaban niya? Let's watch this. There's a Fool card, King of Pentacles. So, there's a Chariot card. Sinisecure na nila. No? Sinisecure na raw nila, gumagawa na sila ng action, sinisecure na raw nila, no, ang about sa, there's a 5 of Pentacles, financial loss, yun tungkol sa mga nawalang pera. Ibig sabihin dito, talagang inaano na nila, no, talagang sineset up na nila para hindi makuha, or para hindi mabawi, o maaaring, kumbaga, inaano na nila, sinisecure na nila para hindi mabalik, no, yung pera, or maaaring, kumbaga, kung sino man yung mga may kinalaman sa flood control issues, papatambahin na nila, no? And there's a Fool card. Now, there's a new beginning. Pero hindi magiging ganun ang eksena. Bakit? No, dahil with the Ace of Swords, there's a mental clarity. Dahil merong mga bagay na pagbabayaran at magbibigay ng tagumpay at kaliwanagan. No? Kung sino man yung mga taong may kinalaman sa flood control issues, no, scandals, maaaring mababayaran, pagbabayaran na nila. Ano man yung kanilang mga bagay na ginawa. Oh, spicy, guys. So, let's see. Additional messages tayo. With the shadow work of Vision 1. From the shadow work of Vision 1, so, there's something with our addictions, healing. Na magkakaroon nandito ng healing, guys, with the support. Na pinapakita dito na mayroong mga bagay dito na nagdala ng negative, no, sa situations na to, na maaaring matapos na, no, maaaring magkaroon na ng healing, no. Kumbaga, there's a full of support. May babae dito something addictions, no? Meron ditong babae na super kumbaga, ano siya, greedy. Babaeng greedy, no, na makuha ang positions. Babae. Kita niyo yan? There's something addiction and the girl is a girl. Babae siya na na gumigainer, ganon. Let's see what is the clarifying for life situation. And there's a labyrinth of choices. Oh, total there's a puzzle talaga, guys. No, unti-unti talaga siyang bubuin. Nakita niyo yan? No, there's something a puzzle. No, kumbaga, may mga part dito na nadadaan siya, pero akala niya yun na yun, pero yun pala, hindi pa pala yun yung tamang way o daan, tapos babalik siya ulit doon. Kumbaga, merong bagay maaring, kumbaga, pagdaanan muna sa ngayon. No, hindi pa kasi, kaya siguro nililigaw pa ng eksena dahil meron pang pinaka-head na kailangan talagang tanggalin. Kaya siguro ginugulo pa yung situations na to or nagugulo pa yung sitwasyon na to kasi meron talagang dapat na maano dito na tao, no, napakabigatin, no, big fish talaga. What lies beneath the future? And there's a red lipstick stains. So meron ditong about sa red lipstick stains. No, meron talagang bakas. No, stain something bakas, no? Bakas to. And there's oh my God! There is something positive and negative sides. No, meron talaga dito na tungkol sa hindi tunay na kineso. There's a pregnancy kasi Ayan And there's something, oh my God! Ibig sabihin dito, kumbaga meron, yung babaeng talak ng talak dito at babae itong nakakakuha na information sa loob. Ito yun. Itong tao na to. Ibig sabihin siya yung nag-i-exploke dun sa kalaban or sa ibang partido. So, maging ingat lang, no, ang ating president, no, sa pagbibigay ng mga impormasyon kasi may kakonektado dito sa tao na to. No, this is something na may related din about sa addiction, no, yung tao na to. Mag-ingat siya. Kasi meron siyang binangga dito sa eksena na to na hindi nila matanggap. No, ganon. So, mag-ingat lang. Okay, so nandyan rin kasama natin si Alex Gadi, Elmer Pinaranda, Menz Akayen Siplon. Nandyan rin si Orly Takla,
Glenn Bugayong, Josephine Gentapa, Lani, Amelia Parinas. Nandyan rin si Mitang Damulag, Richard Pasamante, Teddy Guay Sr., hi to Lloyd Damislang, Alma Victoria, Jahala Formaran, nandyan rin si Sean Angela, Jose Buhay, Romeo Gallardo, and hi to Mario Espiha. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Diyos, sa pagsisimula ng bagong linggo, inaalay namin sa iyo ang aming pasasalamat at pagtitiwala. Hinihiling namin ang iyong patnubay, karunungan at lakas para sa aming Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ingatan mo siya sa bawat hakbang. Ilayo sa anumang panganib at puspusin ng malinaw na pag-iisip at pusong naglilingkod sa bayan. Bigyan mo siya ng tapang na mamuno ng may katotohanan, katarungan at malasakit. Pagpalain mo ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at pag-asa ngayong linggo at sa mga darating pang araw. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. You are the shelter, you are the shield. Through every battle, your power revealed. Clothe him with courage, surround him with peace. Lead him with wisdom, your grace never cease. We lift his name before your throne. Your strength will stand, your truth be shown. Lord, protect our president, give him strength, make him steadfast. Guide his voice in truth and light, lead him on through day and night. Lord, protect our president, keep him faithful till the end. Let his life declare your way, in his service be displayed. When trials surround him, make him stand tall. Your spirit within him, greater than all. Anchor his purpose in mercy and truth.